Welcome po. Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Ito po, isang bagong video na naman ang ating ipipresent, mga bossing. Ito po ay about libre kuryente. Yan, libre kuryente sa mga Pilipino, sa mga mahirap, sa mayaman. Kung gusto mo magtipid ng kuryente, ito po yung para sa inyo na video. Yan. Kung gusto niyo makabawas ng babayaran sa kuryente, o di kaya makatipid na todo, o di kaya zero bill. Yan, zero bill sa kuryente. Ito po yung video na isi-share ko sa inyo, mga bossing. Yan, yan yung tamang salita, isi-share. Simula na po tayo. Paano po ba natin magagawa yun? Magagawa natin yan sa paraan na solar panel. Yan, solar panel. Papaliwanag ko muna po dito yung solar panel natin. Pag ito medyo maliwanag kasi dito tayo sa malilim. Yan po, sa pag-aaral ko sa mga ilang buwan na. Yan, ilang buwan nang pinag-aaralan natin yung solar panel. Yan. Marami ako napanood ng mga vlogger. Yan, vlogger, nagba-vlog, content creator, na pag bumili ka ng solar panel, ito po yung pakaintindihan lang po itong part na to. Yan. Pag bumili ka ng solar panel, agad-agad iniisip na maraming tao na kailangan agad natin ng baterya. Yan. Siyempre pag wala ka pang idea sa pag sa solar panel. Ito, bumili ka ng solar panel, yan, SP lang yung nilagay ko. SP. Yan po, nakabili kayo ng solar panel, siyempre agad-agad isipin natin kailangan siya ng baterya. Yan, baterya. Yan. Pero dito sa video ko, ipapakita ko, ayan, solar panel na walang baterya. Magagamit nyo na yan sa umaga, 6 AM to 6 PM. Walang baterya. Ngayon yung panggabi natin, kung bibili kayo ng baterya, ayun na yung iseset natin ng panggabi. Yan. Yan po, sa lahat ng video ko, hindi ko naman sinasabi na di natin kailangan ng baterya. Yun nga po, kailangan yung baterya sa gabi. I-reserve natin yung kuryente niyan sa gabi. Yan, magagamit natin yan sa gabi. Ngayon, yung pinipilit po natin dito, makuha natin sana yung kung yung rep mapaandar natin yan ng solar panel lang, direct siya ng solar panel. Yung rep, yan, direct na solar panel, walang baterya. Rep, mapaandar mo yan. Yung rep po, paandarin natin ng halimbawa lang sa umaga. Sa gabi pwede na patayin yung rep. Yan. Ito lang yung gusto nating ma-achieve dito sa mga experiment natin na video. Yan, isang malaking katipiran po kung mapapaandar nyo yung rep sa umaga hanggang hapon sa oras na ganito, 6 AM to 6 PM. O di kaya po aircon. Yan, ganun din. Yung oras na 6 AM to 6 PM, naka-aircon ka. Tapos direct ka lang sa solar panel, walang baterya. Yan, malaking katipiran po yan. Alam naman natin na malakas kumain ng kuryente to. Aircon sa rep. Yan. Tapos electric fan, samahan nyo pa ng electric fan kung makakalibre ka ng electric fan. At TV, sa ganitong oras pa rin, 6 AM to 6 PM. Yan. Yan, malaking katipiran po yan. Kaya itong video na to, sana mapanood nyo mga bossing, mga kababayan Pilipino. Na ito po, sinishare ko lang sa inyo, libreng kuryente. Base lang sa pag-aaral ko. Yan, totoo niyan, wala naman akong alam sa mga solar panel dati. Agano lang tayo, nag-experiment, pinag-aralan kung tapos node. Yan, libre kuryente to, sayang mga bossing. Bawas kuryente sa mga bill natin kung mahahaluan natin yung ating system sa bahay. Yan, kung kalahati gumagamit ka ng kuryente sa mga kuryente provider, kalahati naman solar panel, o di kaya kung may budget ka, pwedeng solar panel na lahat.
Yan. Ito, kung mapaandar mo rin yung washing machine direct to solar panel, di mas maganda po, di ba? Yan. Ngayon po, dako tayo. Ngayon po, dako na tayo dito sa ating diagram. Yan. Siyempre, kailangan nyo ng diagram pag gagawin nyo tong gagayahin nyo tong video na to. Yan, pag i-actual nya, pag i-DIY nyo na sa inyong bahay. Yan po. Ito, mapapansin nyo nung una sa mga video ko. Panoorin lang po yung mga video ko, yung mga previous video. Yan po yung mga previous video natin. Panoorin nyo po sana. Doon marami kayong makikita doon. Mapapag-aralan. Although na medyo ulit-ulit yung sinasabi ko doon. Talagang inuulit ko po kasi para maintindihan. Yan. Yan, maintindihan po. Yun lang po yung purpose ko dito. Yan po, 4 na solar panel. Dati 2 lang sila. Tapos bumili ako ng 2. Ngayon, habang dumadami po yung solar panel na yan, eto na yung papunta kayo dito. Yan, papunta kayo dito. Pwedeng umandar yung rep, pwedeng umandar yung aircon. Yan, pwedeng umandar yung electric fan, pwedeng umandar yung TV, pwedeng umandar yung washing machine. Yan po. Yan, ulitin ko lang. Habang dumadami po itong solar panel, yan, habang dumarami po yan, pwede nyong mapaandar ito. Yan. Kung 2 lang ang solar panel natin, mga bossing, ito lang ang mapapaandar nyo. Electric fan. TV, negative. Negative po yan. Negative yung TV. Hindi nyo mapapaandar yan. Ngayon, kung nag-4 yung solar panel nyo, si TV pwede. Pwedeng umandar yan. Ayan, pwedeng umandar. Si TV. Ayan, susubukan din natin kung aandar siya doon sa dalawang solar panel. Ayan. Mamaya mag-actual tayo. Pero ito po, 7 minutes na yung video natin. Dapat mabilisan tayo. Ito, may dalawa akong pinrepresent dito sa video na to. 12 volts na pre-energy o pre-kuryente. Yan, 220 volts. Yan po, di kayo nagkakamali ng dinig. Yan, 220 volts yung paandarin natin na appliances. Yan, pre-kuryente o pre-energy pa rin yan. Yan. Sa solar panel po, ano na yan, pre-energy na yan. Ito, ipapaliwanag ko lang yung solar panel po, kahit makulimlim, aandar na yan. Yan. Aandar na yan, konting liwanag, aandar na yan. Magbibigay na po yan ng kuryente na 12 volts, kaya 20 volts, 6 volts. Depende po kung ano yung binibigay ng solar panel na binili nyo. Yan, may 6 volts po niyan, may 12 volts, may 22 volts. Yan, may 48 volts. Depende po sa solar panel na nabili nyo. Ngayon, kung sa akin po, mas maganda, bibili lang kayo mga 21 to 22 volts. Yan, pwede na yan. 20 to 22 volts. Pwede na po yan. Yung maximum output na kuryente nya. Tapos, magdadrop na lang po tayo ng diode. Ito, sundan nyo lang po yung diagram natin. Negative, pinagsama. Tapos positive, pinagsama. Tapos yung positive po natin, yan, positive line. Yan, yung positive line po natin, nilagyan natin ng diode. Yan, bibilangin natin. 6 na diode, ayan na yung tatakbo sa loob ng bahay. Yan. Tapos meron pa pong kasunod dyan, 4 pa. Ito naman yung tatakbo ng inverter. Yan, yung positive negative po, ayan. Yan. At yun din. Yan, may ginawa akong video about dito sa positive negative ng diode. Bisitahin na lang po, o di kaya mag-comment na lang kayo sa video na to. Short video lang po to, 20 minutes lang. Papasok natin sa 20 minutes para hindi na tayo mag-edit. Yan, testing na po tayo mga bossing. Ito yung tatakbo sa inverter, 10 diode. Yan, inverter line. Para makakuha tayo ng 220 volts. Yan. Ito po, dako na tayo dun sa actual ng video na sinasabi ko. Yan. Ito, ipapakita ko sa inyo yung solar panel muna, mga boss, para malinaw yung video natin. Yan, yan po yung solar panel natin, 2. Tapos kung susundan natin yung wire niya, yan siya. Yan, sinyut ko siya sa medyo maaraw. Yan, yan yung wire niya. Yan, yung wire niya.
Yan, para klaro yung ano natin, walang daya. Tapos dito tayo sa kabila. Yan yung dalawang solar panel din. Yan, makikita nyo dyan na maganda yung sinag ng araw. Ayan yung wire nya. Yan. Yan. Yun. Ito yung wire natin mga bossing dun sa dalawang malalaking solar panel. Tapos dito tayo. Using ko lang. Yan. Tapos ito naman yung wire natin dito. Yan. Pasok tayo dito sa loob. Medyo maliwanag, baka dito tayo, pasok tayo dito sa loob. Yan, dito tayo. Kaya dito na lang ulit. Balik tayo dito. I-reverse na lang natin yung ano, yung sinag ano. Di tayo sa liwanag. So, ililipat natin. Yan po, ito yung wire natin, ulitin ko lang. Ayun yung wire natin, yung sa dalawang malaki. Yan, pataas, ayun yung solar panel, medyo maliwanag lang yung araw dito. Ayun dalawa, ayun yung wire natin. Yan. Yan, para malinaw lang po yung video na natin na walang daya. Ayan, walang 220 wire dyan. Yan, ikot tayo. Yan, wala kang makikita. Ito extension lang, gagamitin natin ito mamaya. Kailangan natin to. Yan, extension siya. Ngayon dito tayo sa ano. Ito yung inverter natin, mga boss. Start tayo dun sa 220 volts. Kasi marami na po tayong ginawa dun sa ano. 12 volts. Yan, i-share ko na lang yung video. Dito muna tayo mag-focus kasi 20 minutes lang yung video natin. 220 volts, free energy, free kuryente, mga bossing. Ito na yung linya natin. Yan, linya natin. Meron tayong dalawang linya dito. Yan. Tigda dalawang solar panel yan. Yung dalawa na yan. Ayun, para malaman natin yung voltahe nila. Ito. So, mabilisan lang. Tap tayo agad para mabilis. Ito yung sinasabi kong diode. 10 diode yan. Yan, sa diagram natin. Tap siya sa positive. Yan, 10 diode. Ngayon, ito yung papunta sa loob ng bahay namin. Pagkatapos ng 6, pasok sa loob ng bahay yan. Tapos, ito naman yung papunta doon sa inverter. Yan, 10. Doon ka sa 10 sa inverter. Ito yung tatakbo sa inverter natin. Para sa 220. Ito, itatap natin sa positive. Ito munang dalawang solar panel muna. Testing tayo. Para makita nyo yung pagkakaiba pag konti pa lang yung solar panel, compare mo dun sa maraming solar panel. Yan, mas maraming solar panel, mas marami po appliances yung mapapaandar ninyo na libre kuryente. Yan, libre kuryente. Ito po, itatap na natin. Ito yung positive po na solar panel. Yan, nilagyan ko siya ng buol. Tapos ito yung diode natin. Negative ng diode, yan. Tatakbo yung positive natin. Yan. Tapos, yun nga po, positive pa rin yung sa dulo. Lalabas dito. Yan. Malalaman niyo yan, pag baligtad dyan, hindi maglalabas ng kuryente. Yan. Pag baligtad dyan, hindi maglalabas ng kuryente. Yan na siya. Ito, may voltmeter tayo dito. Ito yung negative ng ating voltmeter. Tatap natin sa negative. Yan. Ulitin ko lang po, 10 diode yung ginamit natin. Yan, wala tayong ginamit na controller, solar controller o solar charge controller. Yung mga power controller. Yan, wala tayong system na ganun. Simple lang, diode lang yung ginamit natin. Yan. Yan po, nilagay na natin. Ngayon, sukat po tayo ng voltahe. Yan. Makikita nyo po dyan, pagkatapos ng 10 diode, meron tayong 15.1 volts. Yan, solar panel lang po yan. May kuryente ka na. Yan, walang baterya. Yan, walang baterya dyan. Yan, solar panel. Ito yung baterya natin para malaman nyo kung ano. Wala tayong baterya. Ito yung baterya natin. Yan, may baterya ako pang gabi. Para makakita nyo. Yan, may baterya tayo dalawa. Pang gabi yan. Tapos lipat tayo dito, yan. Ayun yung wire natin, recap lang. Yan, solar panel siya.
Yan, wala nakatap na baterya mga bossing. Yan. Yan, wala nakatap na baterya. Direct po tayo ng solar panel tapos dumaan siya ng mga diode. Yan, 15.1 volts na siya. Kung dito kayo magte-test, makakakuha kayo dyan ng 20 to 21 volts. Yan, binabaan nito. Kada isang diode magbabawas po yan ng 0.6 volts. Yan, 15 minutes na yung video natin, bilisan natin ng konti. Ayun, ito na, testing tayo. Ito yung inverter, nabili ko sa Shopee at Lazada. Yan, available po sa Shopee at Lazada yan. 3,000 watts nakalagay. Hindi natin alam kung totoong 3,000 watts. So, yan. So, testing tayo. Negative. Yan po, negative. Ito yung negative ko. Green. Yan. Yan. Inipit lang natin. Yan. Tapos gaya po nung sabi ko kanina, sa diagram natin, yan. Yung positive ng solar panel, direct lang. Tapos dumaan ng diode. Yan. Bali diode lang po yung nakagitna sa solar panel natin at dito sa inverter. Yan, positive 10 diode to inverter. Yan, sundan lang po yung diagram natin. Ito na yung positive natin, mga bossing. Tap tayo. Ito. Ipit lang natin. Yan. Yan, kung papansinin niyo, nakapatay pa yung ilaw ng ating inverter, 14.3 volts. Sindihan natin. Yun, bumaba siya. Naging 12.5 volts na lang kasi nakasindi na yung, yan, naka-green siya yung daliri ko. Ito po, nakasindi na siya, naka-green na. Yan, pag pinatay natin, yan, babalik yung voltahe niya, tataas ulit. Yan, pag sinindihan natin, yan, green. Ibig sabihin po, yung experiment natin, tagumpay. Umaandar yung inverter direct sa solar panel. Yan. Ayun yung tinatarget natin noon pa man kasi wala pa ako nitong inverter. Gusto ko subukan kung aandar tong inverter direct sa solar panel. Yan po yung sagot natin. Okay siya. Umandar. Ngayon, testing tayo kung ano mangyayari. Maglo-load na tayo ng electric fan. Yan. Load tayo. Saksak na natin ito. Yun. Kita nyo, umikot. Yan. Umikot siya. Ayan, umaandar. Ayan. Ayan, okay siya. Ayan yung papel natin. Makikita nyo naman na gumagalaw. Ayan. Yun. Ayan, gumagalaw siya. Ayan. Ayan po, succession experiment natin. Solar panel. Direct sa solar panel yung ating inverter. Ngayon, ito. Gagamit tayo ng dalawang electric fan. Dalawa ng electric fan yung tetestingin natin. Gamit pa rin yung inverter. Yan, 220 po yan. Yung na yan. Yung dalawa na yan. Kasi dumaan ng inverter. 220. Eto, papatayin muna natin yung electric fan. Ayan, pinatay ko. Yun. Patayin natin yung inverter. Gagamit tayo ng extension. Ayan. Extension tayo, bibilisan natin ng konti kasi mga 20 minutes lang po yung video natin. Eto, extension, dalawa, saksak natin yung dalawang electric fan natin. Sa mga bata po, huwag niyong gagayain itong video na to kasi makukuryente kayo, 220 volts na yan. AC. Pag dumaan na ng inverter. Yan, testing tayo. Isang solar panel pa lang po yan. Dalawang solar panel po yan, di pa kasama yung dalawa. Bali, meron tayong 4 na solar panel. Yan, pakikita ko lang dito. Yan, umandar yung isang electric fan. Ngayon, dalawang solar panel. Ayan, tignan nyo yung mangyayari pag dalawa na yung sisindihin natin. Sindihin ko yung isa. Yan, nakasaksak yan. Ito, extension lang yan. Yung kulay green. Tapos, dumaan sa inverter. Ayan, para mag-split lang yung dalawang electric fan natin para umandar sila. Ito na. Ayan, tignan nyo yung mangyayari. Yan. Pag maganda po yung araw, aandar yung dalawa. Yan, aandar yung dalawa. Pero, pag medyo makulimlim po, hindi aandar yung dalawa. Yan. Yan po, dalawa. Ito po, balik tayo. Yan, dinagdagan ko ng electric fan, bali 3 na. Ngayon, testing tayo. Ito po, testing tayo. Yan, umandar yung isang electric fan. Ngayon, sindi natin pangalawa. Tingnan natin kung ano mangyayari. Yun.
Yan, makita nyo po, nag-red yung inverter natin. Ibig sabihin, hindi po kaya pag dalawa lang yung solar panel natin. Kailangan apat, marami. Medyo marami na pag tatlo